pang-spiritual. Kasi sabi nga ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Ayun po ang sinasabi. Tatandaan po niya ako, ng Bible na yun. Ako, sa totoo lang, mang ako. Pero, minsan pag uwi ko sa bahay, iniisip ko, ano yung sinabi ko rin sa church? Kasi alam mo bakit? Itong sinasabi ko hindi galing sa sarili ko, kundi nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Binubuka yung bunganga natin. Binubuka ng Espiritu natin kung anong isasabihin sa harap ng maraming tao. Pagdating ko sa bayan, may sinabi ba akong masama o ano ba? Mga ko talaga sa totoo ng pagdating. Dahil mahal ako ng Panginoon, natututo ako sa kanyang mga salita at binubuka niya ang ating mga bibig para tayo makapag-share ng kanyang mga salita. Ay, tatawagin ko na po syempre ang ating nag-isang pastor sa Disciple of Jesus Christ ay si Pastor Alan. Amen. God is good. All the time. Yan. Sige po, lahat po tayo tumayo at tayo po ay mananalangin. Painanda po natin ating puso at isipan sa sa magang ito sa kanya pong mga salita. Okay, Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita na aming pong mapapakinggan sa All Spiritual Diyos. Dalangin namin na bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan, Panginoon, at pagkaunawa na ang mga salita mo, Panginoon, ay kimi mo sa aming puso at maging dito ng aming pamumuhay habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po kami panghabang panahon. Kami ay pangsamantala lamang ayon sa mga bagay na ibinigay niyo po sa amin, time at oras kung kailan kami mananatili sa mundo nito, Diyos. Ngunit dalangin namin na habang kami ay narito sa mundo nito, Lord God, kami po ay patuloy na magpupuri at maglilingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong gabay at patnubay, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming mapapakinggan sa mga All Spiritual Diyos. Kaya pagpalain niyo po ang bawat sa amin narito, sa maging lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong maipahayag ang iyong mabuting balita sa All Spiritual Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Sa lahat na natin magsabi ng Amen. Amen. Yan. Kunin pa tayo ng mga pagkukunan. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ito po ay patungkol po sa tinatawag na nararapat bang maglingkod bilang pastor ang isang babae sa church? Para malaman po natin na pwede bang magpastor ang isang babae sa loob ng church, no? Kasi marami pong mga babae ngayon na tinatawag na pastora. Ang tanong, sila ba ay karapat-dapat sa tungkuling iyon bilang pastor, no? So yan ay pag-aaralan natin na dapat ang guide ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Biblia. Amen po ba? Amen? Kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, dapat hanggang dun lang po tayo. Kasi kapag tayo ay sumubra dyan, sabi ng Biblia ay parurusahan tayo ng Panginoon. Sabi ng Biblia sa Pahayag, chapter 22, verse 18, makibasa muna tayo ron. Pahayag, chapter 22, verse 18 to 19, para malaman natin na ang guide ng ating panampalataya ay ang Biblia lamang. Sige po, makibasa muna ron. Pahayag, chapter 22, verse 18 to 19. Yeah. Chapter 22, verse 18 to 19. Pahayag. Okay? Ayan, sige. Tayo. Virgin, tayo. Habang tayo. Pahayag. 22, verse 18. Sige. Sige na nga. Hindi sa mga sinasalaman. 22 verse 18 to 19. Sabay na lang kayo babasa ni Brother Jerry. Sabay? Sige lang, susunod lang sila. Atong si Juan ay nagbabalita
mula sa sinumang makarinig sa mga hulang kasasaad sa aklat na ito. Sa sinumang magdagdag sa laman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa at ang mga salot na nakasulat dito. 18. At ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga hulang kasasaad dito ay alisin naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lunsod na binanggit dito. Amen. No? So, purihin ng Diyos. Diyan makikita natin na hindi na tayo pwede magdagdag at hindi na rin pwede tayo magbawas. Amen po ba? Amen? Ibig sabihin, kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, dapat yun ang ating paniniwalaan. Hindi na tayo pwedeng magdagdag at pwede tayong magbawas. Ang ating pag-aralan, nararapat bang maglingkod bilang pastor ang isang babae sa church? No? So, yan po ang ating pag-aaral. So, wala na sigurong mas higit pa sa mga isyu na pagdidibatihan sa iglesia sa isyu ng mga babae na naglilingkod bilang pastor o nagsisermon. Dahil dito napakahalaga na malaman natin kung pwede bang magpastor ang isang babae sa church. Yan dapat nating malaman yun. No? So, sabi niya, at ang maging batayan natin para malaman natin na kung pwede bang magpastor ang babae sa church, walang iba kundi ang Biblia. No? Ang Biblia ang siyang batayan natin. At ito ang issue ng ito hindi ito issue ng discrimination. Ito ay issue ng biblical na interpretation patungkol sa isang babae na kung pwede ba siyang magpastor sa church. Ibig sabihin, hindi nating binababa ang mga babae kung pwede nga ba silang magpasok o hindi. So, dito sa 1 Timothy, chapter 2, verse 11 to 15, ay makikita po natin, no, isulat nyo na lang po para tuloy-tuloy po ang ating pagbabasa. No, sabi rito ng banal na kasulatan, sa verse 11, ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at lubos na magpapasakop. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat manahimik sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Iba. At hindi si Adan kundi si Iba ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pamamagitan ng pagsilang ng sanggol. Kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay sa pamamagitan ng mga sulat ni Pablo ay pinagbabawalan ang mga babae na gampanan ang pagtuturo at mamahala sa espiritual na gaya ng higit pa sa mga kalalakihan. Hindi pinahintulutan sa mga kababaihan na maglingkod bilang pastor. Kasama dito ang pagsisermon, pagtuturo at pagkakaroon ng mataas na espiritual na otoridad kaysa mga lalaki. Ibig sabihin, kung bakit hindi pinahintulutan ni Pablo na ang mga babae ay magpastor sa church o mamahala sapagkat ang unang nilikha ay sino? Si Adan. At ang unang nagkasala ay sino? Si Eva. No? Si Eva ang nagkasala, hindi si Adan. Kaya yun ang consequence ng babae, kaya hindi sila pinahintulutan na mamuno sa church. Amen. Hindi sila pinahintulutan. Kaya ang mga matatanda, obispo o mga diakono sa iglesia ay inilarawan bilang asawang lalaki, isang taong iginagalang at sinusunod ng mga anak. Kaya walang babae na ihinirang ang mga apostol para maging taga-pangasiwa. Ang sabi doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 9 ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi niya,
Totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahan magturo. Hindi siya lasinggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away, at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siya mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siya makapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya maaayos ang sarili niyang pamilya? Kailangan siya ay matagal ng mananampalataya, sapagkat kung hindi, baka siya ay maging palalo at mapahamak na gaya ng dyablo. Bukod dito, kailangan siya ay mabuting patutuo sa paningin ng mga hindi mananampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat, mangusap at hindi lasinggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan siya ay tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at may malinis na budhi. Kailangan subukin muna sila, at kung napatunayan sila karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Iba yung tagapangasiwa at iba yung tagapaglingkod. Ang tagapaglingkod, ibig sabihin, ito yung mga ginagawa ng mga babae, sila yung nagsusumleader, sila yung nag-i-MC, no, sila yung mga Diyan lamang inilagay, no? Ang tagapangasiwa ay walang iba, kundi ang hinirang ng Diyos ay mga lalaki. Maging si Jesus Christ na nagkatawang tao, sino ang kanyang hinirang? May mga lalaki, no? Mga apostol, wala siyang hinirang na babae. Although maraming mga babae sa mga sampalataya sa kanya, pero hindi sila sa kabilang doon sa mga tagapangasiwa. Amen. Hindi sila tagapangasiwa. So dito ay pinakikita ng banal na kasulatan na sinasabi ng Tito chapter 1 verse 6 hanggang 9, pumili ka ng mga taong walang kapintasan. Isa lamang ang asawa at may anak na at mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang. Hindi magagalitin. Hindi lasinggo. Hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin. Maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na tutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at may pakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Kaya dito yung sinasabi ng banal na kasulatan kung bakit ang mga babae ay hindi dapat magturo o magkaroon ng otoridad na higit sa mga lalaki. Sapagkat si Adan muna ang nilalang bago si Eva. Hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Yan ang dahilan kung bakit hindi pinintulutan ni Pablo na ang mga babae ay magpastor sa church dahil nilalang ng Diyos ang tao. Si Adan muna ang nilikha ng Diyos bago ang babae na si Eva para maging katuwang ni Adan. Kaya mayroon tayong mga babae para maging katuwang ng mga lalaki. Ang babae nilikha ng Diyos para maging katuwang ng lalaki. Kaya makikita natin dito na yung kaya sabi nga ng iba, bakit pwede namang magpastor? Oo, pwede magpastor kung ikaw ang may-ari ng church. Pero hindi tao may-ari ng church. Amen?
kundi ang Diyos. Hindi tao. Kung ikaw may-ari ng church nito, kaya pwede maghirang ka ng mga pastora. Dahil ikaw naman may-ari ng church, hindi naman ang Diyos eh. Pero kung ang Diyos sa may-ari ng church, kaya naman hindi naghirang ang babae, ang Diyos ng babae, para pamunuan ng kanyang church. Amen! So, ang babae ay hiniram ng Diyos para maging katuwang ng pastor, maging katuwang ng mga lalaki sa church, na mga namumuno. Kaya sa Genesis chapter 2, verse 15 hanggang 24, ganito ang sinasabi ng Biblia. Sulat niyo po, may mga ano po kayo, para pagdating niyo po sa bahay, ay pwede niyo po itong pag-aralan. Kasi preaching po tayo, hindi po ito teaching. Amen po ba? Kung teaching ito, sige, magano po tayo. Preaching po ang ginagamit po natin. Kaya hindi po ako nagtatanong sa inyo, hindi ko po kayo pinababasa sa banal na kasulatan sapagkat ang aral po natin ngayon ay sermon, hindi teaching. Amen! So, sermon po tayo. Kaya hindi po tayo teaching. Kaya, ang sabi po nito, kaya kung pwede nyo pong isulat para sa bahay nyo, sa Genesis chapter 2, verse 15 hanggang 24, nilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bunga sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kakanin mo iyon, ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa ipapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itatawag, yun ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa ipapawid at sa hayop sa parang. Ngunit walang isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makakatulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoong Yahweh ang tao samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghiram ang laman sa tapat niya. Ang tagyang na iyan ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang natawag sa kanya, sapagat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae. Ngunit hindi sila nahihiya. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang babae nang galing saan? Sa tadyang ng lalaki. Kaya kung bakit naghirang ang Diyos ng isang babae para pangunahan ang kanyang nilikha o ang kanyang bahay-sambahan para maging pastora, sapagkat ang babae ay nilikha niya nang galing lamang ito sa lalaki. Kaya ang kanyang pinili para pangunahan niya ang kanyang iglesia, ang kanyang church ay walang iba kundi ang mga lalaki. Kaya dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang ganitong kaayusan ng paglalang ay mayroong pandigdigang aplikasyon sa sangkatauhan, sa pamilya at iglesia. Sa pamilya at iglesia. Ibig sabihin, ang church ay walang pinagkaiba sa pamilya. Amen? Walang pinagkaiba. Ibig sabihin, ang puno ng iglesia ay si Kristo at ang kanyang hirang ay mga lalaki.
At ganoon din sa pamilya. Ang puno ng pamilya ay ang lalaki. So ganito ang sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 24, 22 hanggang 33 ay mababasa po natin na sabi ng Biblia, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya'y tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat nasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Pagmamahal ninyo sa inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Ang tinutukoy po na iglesia ay walang iba kundi tayo. Amen po ba? Sabi ng Biblia, hindi nyo ba alam, tayo ang templo ng Diyos. Tayo po yun, hindi po yung church. Hindi po yung building. Hindi po yung building. Kaya ang iglesia ay yung mga mananampalataya. Yung mga tao po na sumasampalataya. Kaya ganyan naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang tao na mumuli sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito ay kanyang pinakakain at inalagaan tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang hiwaga na ating inihayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng iyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang iyong asawa. So doon ay sinasabi na ang church at ang pamilya is the same. Amen. Kaya hindi pwedeng mamuno ang babae sa church. Hindi rin pwedeng mamuno ang lalaki sa kanyang asawa. Amen po ba? Amen. Kundi ang tungkulin ng babae ay pasakop sa kanyang asawa. Kaya ang katotohanan na unang nadaya si Eva ay siya rin ibinigay na dahilan para ang mga babae ay hindi dapat magsilbing pastor, mahalaga sa iglesia o magkaroon ng espiritual na otoridad na higit sa mga lalaki. Ito ang dahilan ng iba kung bakit hindi dapat magturo ang mga babae sapagkat mas madali siyang madaya. Ang mga babae ay hindi dapat magturo o magkaroon ng espiritual na otoridad na higit sa mga lalaki dahil si Eva ang unang nadaya bilang consequence na ibinigay ng Diyos sa mga babae. Kaya ang lalaki ang may otoridad na magpastor at mamahala sa iglesia. So doon ang bakit hindi pinayagan, hindi nagpili ang Diyos ng babae para magpastor sa church. Dahil nga, ang kanyang consequence, siya yung unang nagkasala. Amen! Siya ang unang nagkasala sa Diyos. Siya ang unang nadaya. Hindi ang lalaki. Hindi ang lalaki. Kaya ang mga babae sa iglesia ay hindi rin sila pinagbabawalan na manalangin. Ito yung tungkulin ng mga babae. Hindi sila pinagbawalan na manalangin. No? Kaya ang trabaho ng mga babae ay lagi mag-pray. Ipanalangin nila yung mga lingkod ng Diyos
na namamahala sa church. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 10 hanggang 16, ang sabi niya, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang nakakasakop sa bawat lalaki. Ang lalaki ang nakakasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Kristo. Ang lalaking nananalangin at nagpapahayag na may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahiyan na nakakasakop sa kanya. Ang babae naman nananalangin o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos na walang bilo ay nagdudulot ng kahiyan sa nakakasakop sa kanya. Para na rin siyang babaeng ahit ang ulo. Kung ayaw magbilo ang isang babae, magpahit na siya ng buhok. Yamang kahiya sa babae ang magpahit o magpagupit ng buhok. Dapat siyang magbilo. Hindi dapat magbilo ang lalaki dahil siya ang larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki, sapagkat hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ay nagmula sa lalaki. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. Amen. Ang lalaki ay hindi nilalang para sa babae, kundi ang babae ay nilalang ng Diyos para sa lalaki. Dahil sabi niya, hindi maiinang mag-isang lalaki. Bibigyan ko siya ng makakasama. At ang babae ito ay ang babae ito ay nanggaling sa lalaki. Nanggaling sa lalaki. So hindi natin minamaliit yung babae, ha. Ang babae ay katuwang ng lalaki. Pero hindi nga sila magpantay. Kasi pag nagpantay sila, magkakagulo na. Amen. Hello? Amen. Magkakagulo pag nagpantay sila. Kasi dapat mayroong ahid sa kanila. Mayroong ahid na dapat ay masunod. Kaya sabi ng Biblia, na sinasabi ng Biblia, at hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel, dapat magbilo ang babae bilang tanda na siya'y nasasakop ng kanyang asawa. Gayunman, sa paningin ng Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki, at kailangan din naman ng lalaki ang babae. Kung nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki naman isinisila ng babae, at mula sa Diyos ang lahat. Kaya kayo na ang humatol. Angkot ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo? Hindi ba kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahihiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito ng babae, sabagat ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Kaya ang mga babae, huwag po kayo magpagupit. Magpahaba po kayo. Dahil iyan ay karangalan nyo. Dahil kapag kayo ay nagpagupit, tinanggal nyo na ang karangalan nyo. Amen? Hello? Tinanggal nyo ang karangalan nyo. Dahil karangalan nyo yan. Bakla ng lalaki, pag mahabang buhok, hindi mo pagkamalan ng na lalaki. Tama? Dahil ano siyang babae. Bawal magpagupit, pastor. Lalo kapag nakatalikod. Bawal magpagupit, pastor, no? Bawal magpagupit ang isang babae Pare-badla. para maging katulad ng gupit namin. Bawal din sa babae, sa lalaki ang magpahaba ng buhok. Kaya kapag mahabang buhok mo, magpagupit ka na kung naglilingkod ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Lalo papastor ka pa, haba pa ng buhok mo. Kung yung buhok mo, hindi mo mapagupit, lalo ang mas more, maglilingkod ka pa sa Panginoon. Na hindi mo nga masunod yung utos ng Diyos.
Nakahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng Buhok. buhok. Ngunit karangalan naman ng isang babae. Ibig sabihin, karangalan ng isang babae ang buhok. Kaya pag mahabang buhok mo, nasa iyo ang karangalan. Amen po ba? Dala-dala mong karangalan mo. Huwag naman sana mopin yung mga babae may isang buhok, magpahaba na po kayo. Amen? Amen? Tayo mga lalaki, lagi magpagupit. Kasi lalaki po tayo. Ahid po tayo. Kaya sabi niya, ngunit kung may gustong makipagtalo tungkol dito, wala akong masasabi, kundi ito. Sa pagsamba, wala kaming ganoong kaugalian. Gayon din ang mga iglesia ng Diyos. Hindi ganyan din ang mga iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, ang totoong naglilingkod sa Panginoon, walang ganon na ang mga lalaki ay mahaba ang buhok. Walang ganon na mga babae ay maiksi ang buhok. Kung naglilingkod ka sa Diyos, babae ka, magpakababae ka. Amen? Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Amen. Kaya dito yung makikita natin na sinasabi ng Biblia, nasasaktan po ba tayo? Kapatid, binabasa lang po natin ang Biblia. Mapalad ang isang taong nasasaktan dahil kinukurik siya ng Diyos. Amen! Kinukurik siya ng Diyos. Sabi, pasod na natin. Kapatid, hindi po sinasabi ng Biblia na manatili ka dyan. Ahaba rin yung buhok mo na yan. Sana ay magpakababae po tayo. Dahil yun ang nararapat natin gawin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Hindi puro pagmamahal na lang ang mapapakinggan natin. Mahal ka ng Diyos, bad. Para huwag ka lang mawala sa church, mahal ka ng Diyos. Kahit mali ng ginagawa, mahal ka pa rin ng Diyos. Kapatid, ang Biblia ay nagtutuwid sa atin. Kaya, hindi pinagbabawalan ng Biblia ang mga babae na gamitin ang mga kaloob ng banal na espiritu. Ano ba yung mga kaloob ng banal na espiritu? Na ang mga babae gaya ng mga lalaki ay tinawag upang maglingkod sa kapwa. Maglingkod sa kapwa, ipinakita ang bunga ng banal na espiritu. Na walang pinagkaiba ang lalaki at babae na maglingkod sa ating kapwa. Ibig sabihin, may bunga tayo ng banal na espiritu. Ang sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 20 hanggang 23, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Amen. May pag-ibig yung babae. Amen po ba? Ganon din ang lalaki. May pag-ibig din. Ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan. May kagalakan bang babae? Ganon din ang lalaki. May kagalakan. Kapayapaan. May kapayapaan bang babae? Lalaki may kapayapaan din. Isdisin lang po. Katsagaan. May katsagaan bang babae? Meron. May katsagaan din ng lalaki. Kabaitan. May kabaitan bang babae? Ang babae. Meron ba? Meron. Ganon din ang lalaki. Ibig sabihin, ang bunga ng banal na espiritu ay ipinagkaloob ito sa lalaki at sa babae. Mayroong katapatan, kainahunan at pagpapigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Ngunit ang magpastor sa church, hindi ibinigay sa babae. Amen! Ngunit ang magpastor sa church, ang mamuno sa church, ay hindi ibinigay sa babae. Tanging ang mga lalaki lamang ang inatasan ng Diyos na maglingkod bilang pastor, malaga at magkaroon ng espiritu na otoridad sa iglesia. Ganito sinasabi sa Matthew 24 verse 18 to 19, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So
So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, bakit mayroon tayong mga verses? Dahil para malaman natin na ang ating sinasabi ay hindi nanggagaling sa ating sarili. Amen? Hindi nanggagaling sa ating sarili, kundi nanggagaling sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Kaya ito'y dahil sa mga lalaki ay mas magaling. Hindi dahil sa ang mga lalaki ay mas magaling na guro, o dahil ang babae ay mas mababa ang uri o marupok at hindi matalino, kundi dahil ito ay disenyo ng Diyos sa iglesia. Disenyo. Ibig sabihin, ang iglesia ng Diyos, kung bakit puro lalaki ang hiniram ng Diyos, dahil ito ang kanyang disenyo. Nakadesign ang iglesia sa mga lalaki, sa pamumuno. Hindi sa mga babae. Hindi sa mga babae. Kaya hindi kaya sabi rito ng banal na kasulatan, sa Tito chapter 2 verse 10-5, hindi rin pinagbawalan ng Biblia na magturo ang mga babae sa mga bata. Ang tanging aktibidad na pinagbabawal sa mga kababaihan ay ang pagkakaroon ng mataas na espiritual na otoridad kaysa mga kalalakihan, gaya ng pagpapastor, pamamahala sa iglesia at pagsisermon sa pulpito. Hindi pinawalang halaga ng alituntunin ito sa iglesia ang paglilingkod ng mga babae. Sa halip, binigyan sila ng pagkakataon na mapagtuunan ng pansin ang mga ministro sa iglesia na ipinagkaloob at nalintol sa kanila ng Diyos, katulad ng pagiging propeta sa church. Katulad ng pagiging propeta sa church. Mayroon pang propeta sa church na babae? Yes, ipinagkaloob ng Diyos yun sa babae. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito yung tanging tungkulin na ibinigay sa babae na ikaw ay magiging isang propeta. Kung may gift kang kaloob ng Diyos na propeta. Na ganito ang sinasabi sa Lucas chapter 2 verse 36, noon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel, at mula sa angkan ni Aser. Siya ay napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsasama na kanyang asawa. Kaya, ang babae, kung may gift kang propeta, yun ang ibinigay sa iyong tungkulin sa church. Amen! Yan ang binigay sa iyo ng Diyos, tungkulin mo sa church bilang maging isang propeta. Pero hindi pwedeng maging isang pastor. Kasi maraming mga babae ngayon na inangkin sila'y pastora. Kapatid, kung gawain niya ng tao, sige patawag ka na pastora. Pero kung gawain ng Diyos yan, ibigyan mo yan sa lalaki. Amen? Hindi yan para sa iyo. Para bang ikaw na lang yung ikaw na lang yung tao sa church, wala ka lang kasamang lalaki. Mayroong hinirang ang Diyos na lalaki sa church at siyang binigyan ng authority mamuno sa church, hindi ang babae. Ang binigay sa babae ay propeta lamang. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Joel chapter 21 verse 8 to 9. Kinabukasan tumuloy kami sa Cesarea sa bahay ng Evangelistang si Filipi. Isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya may 4 na dalaga na pawang mga propeta. Amen! Pawang mga propeta, 4 na dalaga. Kaya ang kaloob ng Diyos sa mga babae ay prophet o guro.
Doon nakalinya ang babae sa prophet at sa guro. Kaya meron tayong mga babae na nagsa-Sunday school o nagtuturo sa mga bata. Amen. Bilang guro. Kaya, so yun po, sinasabi ng Biblia, ang mensahe po natin, ang topic po natin, nararapat bang maglingkod bilang pastor ang isang babae sa church? Hindi. Hindi pinayagan ng Diyos. Amen. Ang tungkulin lamang na ibinigay ng Diyos sa babae, propeta, at guro. Pero ang magiging apostol, pastor, at evangelista ay ibinigay sa mga lalaki. Hindi ibinigay ito sa mga babae. Kaya, nawa, meron tayo naiintindihan, meron tayong nanawaan. Hindi po tayo nagsasalita sa galang ating sarili, kundi dapat nating malaman ito bilang mga naglilingkod sa Diyos. Kasi, sabi ni Jesus Christ, maraming paparito ng mga bulaan propeta. Mga bulaan propeta. Ibig sabihin, mga bulaan propeta, yung mga babaeng nagsasabing pastora. Kahit lalaki rin dyan, anong pastor, may gula. Yes, pwede rin. Na ang lalaki ay maging bulahaning propeta at magiging bulaang propeta siya kung sinasabi niya na ako ay ano sinasabi niya? Ako yung tagapagturo. Ako yung hinirang. Ako yung pinadala. Puro na lang ako. Amen. At magiging bulaang propeta siya kung hindi niya ipinangangaral si Kristo. Amen. Magiging bulaang propeta siya. Ngayon, malalaman natin na mag-ingat po tayo. Isa lamang ang totoo. Alam mo totoo? Ang Biblia. At isa lamang ang totoo, ang pagiging born again Christian. Dahil si Kristo nagsabi, maliban yung panganak ng muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa karyaan ng langit. Amen! Kaya kung may nangangaral dito, hindi itinuturo ang pagiging born again mo. Ibig sabihin, bula ang propeta siya. Bula ang propeta siya. Kaya nun, nawa ay meron tayo naintindihan, meron tayo nanawaan. Sana, pag-aralan po natin yung napag-aralan natin. Basahin natin sa Biblia kung ano ba talaga ang nararapat natin gawin. At bilang lingkod ng Diyos, sinasabi ko sa inyo totoo. Bagamat masakit, marami nasasaktan, pero ito ang totoo. You will know the truth, and the truth shall set you free. Tayo po lahat tayo manlalaman. Nangarap po tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita na aming pong napakinggan, nalaman. Lord, dalangin namin na gamitin mo lamang kami, O Diyos, na ipahayag ang katotohanan. At mamuhay kami na ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, lalo-lalo sa mga lalaking pinili mo at hinirang mo para pamunuan ng iglesia. At sa mga babae, Panginoon, na pinili mo para maging katuwag ng mga lalaki, Panginoon, sa iglesia nito, O Diyos. Salamat sa mga babae, Panginoon. At salamat din sa mga lalaki na narito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Maging lingkod, salamat sapagkat isa ko sa mga napili mo para maglingkod sa iyo, Panginoon. At sa mga babaeng narito, Diyos, narito sila, Panginoon, para maging katuwag namin sa gawain mo, Panginoon. Wala kang Panginoon, itinatanggi sa amin. Lahat
ay pwede kami maglingkod sa Panginoon. Ayon lamang sa iyong discernong pagdidesign na paglilingkod, Panginoon. Ang mga babae may kanya-kanya silang mga kaloob, Panginoon. Salamat sa kanila, O Diyos. Salamat. At sa mga lalaki nag-release funds para maglingkod sa iyo at maging taga pangasiwa, Panginoon, sa iyo pag-iglesia, Panginoon. Kaya purihin ka, kung meron man ako, Panginoon, nasabi at nasaktan sila, O Diyos. Lord, salamat sapagkat ginamit mo ako para sa kanila, O Diyos. Salamat, O Lord. Kaya purihin ka, pagpalain niyo po ang disciple of Jesus, Lord, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Naway marami pang mga kaluluwa ang makasama namin, Panginoon, babae at lalaki, O Diyos. Makasama namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat nandun ang iyong pagpapala, Panginoon. Purihin ka sa lahat ng oras, Panginoon, at maging sa umagang ito, pagpalain niyo. Yung mga salita ito yung maging buhay sa puso at isipan namin at maging batayan ang aming totoong pananali at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat sa oras nito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Magbigay ng kasampung bahagi para sa tahanan ng Diyos. Kakabangin ko na po si Brother Jerry. Sabi sa ikalawang Korinto, sanay mababasa sa 6. Tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kaunti ay mag-ani ng kaunti, at ang mag-aasik naman ng marami ay mag-ani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di man napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkaloob. Magagawa ng Diyos na pakasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailan, upang magamit kayo sa pangkakang gawa. Ipin natin kay Sister Grace. Lord, marami pong salamat sa araw na linggo na ito, Panginoon. Panginoon, thank you, Lord, sa pinagkaloob mo sa amin, na bless mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Jesus, sa iyong mga salita. At marami pong salamat sa nanarito, Panginoon, naway pagpapalain mo po sila, Panginoon Jesus. Bigyan mo silang kalakasan ng nanarito, Panginoon. Kalakasan hindi lang sa kalakasan hindi, kundi spiritual, Panginoon. Maraming salamat sa salita mo, Panginoon, sa araw na linggo na ito. Lugod kami nagpapasalamat, Jesus, na araw na linggo na ito. Panginoon, nanarito ito sa bawat na yung nagbibigay na ito, Panginoon, nanggaling sa puso nila, Panginoon. Naway ito ibabalik sa kanilang sigsig, liglig, sa kanilang buhay, Panginoon, sa hanap buhay sa loob ng isang linggo. Panginoon, gagabayan mo po sila, naghanap buhay sa inyong negosyo sa bawat araw-araw, Panginoon. Sila po ay igayin mo sila sa ilang gawain, Panginoon. Salamat po, Jesus, sa gabi, sa araw na linggo na ito. Lugod kami papasalamat. Itataas namin pangalan ni Jesus' name. Amen.
sakto sa lang ko. Sabi ko linggo, maaga lang para. Ikaw nang may hawak niya, kaya huwag nabibigyan ako. Ganun nangyari yan. Okay, announcement po. Bukas po ay meron tayong mga Bible study. Tuloy na bang Bible study natin bukas? Yan. Alas 2 po ng hapon, kala nanay, 2 o'clock ng hapon. Kung may time po kayo, may oras pa kayo, pwede po kayo sumama sa amin para punta tayo na nanay at doon tayo mag-Bible study. Alas 2 po ng hapon, matatapos po tayo ng 3 o'clock. Sa oras lang po natin yung Bible study. Pagdating ng 2 o'clock, marami man o konti, start na po yun. Sharp po yun, no? Yan. Tapos pagdating din po ng hapon, gabi, alas 6 ng gabi, sa barangay 105 kay Chairman Jenny Reyes. Meron tayong Bible study ron. Bible study doon. Nagsisimula tayo doon ng alas 6 ng hapon. Natatapos tayo ng alas 7. So, isang oras lang yung Bible study natin. And then, pagdating muli, ito isa sa prayer po natin na mayroon tayo ng Bible study doon sa Hapilan. Ito po ay prayer pa lang, hindi pa natin alam kung kailan mag-start dito. Bible study, alas 8 pa rin ang gabi yun. Mamili lang tayo ang araw, Merkulis ba, o Huwebes, yung ating Bible study. Kasi iba yung Bible study kaysa prayer meeting. Ang Bible study, mayroon tayong mga memory verse. Kaya, matututo tayo mag-memory verse doon sa Bible study natin. No? Kaya siguro, pagpray natin ito kung kailan tayo magsisimula. Doon pa rin sa church natin sa Hapilan. Doon natin gaganapin yung Bible study natin. Alas 8 po rin ang gabi yun. Isang oras lang din. Alas 8 matapos tayo ng alas 9. Ipag-pray natin kung, kasi gusto namin, kami mga pastor, full time kami, gusto namin mula doon hanggang Sabado, may mga gawain kami. No? So, Merkulis sa Huwebes, wala kaming gawain. Kaya, kung gusto nyo, pag-meetingan natin, pag-guestan natin sa Sabado, sa prayer meeting natin, magkaisa tayo kung kailan natin gaganapin ang Bible study sa church. Alas 8 ng gabi, para yung sila Chris, sila Gisa, pwede silang makatin kasi tapos na sa trabaho. Tama po ba? Yung mga kapatid natin, sila Jocelyn, makatin din. Yung mga kapatiran natin, pwede makatin sila nanay. Yan. So, kaya natin gagawin ito ng gabi. At itong darating na October 24, sa present, October 24, meron tayong bubuksan na Bible study sa Building 6. No? Kaya dating araw na kami ni Pastor tsaka ako, araw-araw meron kaming Bible study. No? Araw-araw meron kaming Bible study. Full time kami sa gawain, kaya kailangan meron kaming mga activities na ginagawa. Sumama man kayo o hindi, tuloy kami. Amen? Sumama man kayo o hindi, tuloy kami. Mas maganda kasama kayo. Pero hindi namin kinukuha yung ano yun dahil araw ng hanap buhay mo yun. Araw ng negosyo, pagkakabaw pa yung negosyo nyo. Kung may time lamang kayo. Kasi kami, lahat ng oras may time kami. Amen? Kasi yun ang full time kami. So yan. So, yan mga natin. At sa Sabado, mga workers, mga leaders, sino mga leaders natin? Si secretary natin, si Gisa, si Karin, si Jocelyn, si Brother Jerry, si Tony, si Prissy. No? Kailangan po, kung may time po kayo, kailangan po namin kayo sa Sabado. Dito po ang gawain natin. No? Kasi darating na po ang ating mga missionary. Yan, ha? Darating ang mga missionary natin, 20 po silang missionary.
sila ay gustong tumulong sa mga church na wala pang supporter. Kaya, malay mo, mas maganda yung mapagpala tayo at makapagbigay din tayo. No? Makapagbigay tayo. So yan, kaya bilang mga worker, at ibigay nyo po sa amin yung complete ninyo, gagawan din namin kayo ng ganyan. Kita nyo yan? Ibang ganda. Yan, gagawan din namin kayo ng ganyan para complete din, pangalan, apelido, middle name. Kasi gagawa namin kayo yan. Para ilagay natin dyan yung mga workers ng church. Ang mga official ng church, no? So, yan. So, purihin ang Panginoon. So, ayun po. Itong darating na Sabado. Wait lang. Ito na sinasabi ko. Sa talo lang, natatawa ko dito talaga. So, ano bang sabihin ko? Ako nakalimutan ko na talaga. Ayun, mamaya kasi, sa sa Jollibee, ng Agora. Kakain ka na naman. Yan ang sinasabi, papangamot ako kasi di makaano eh. Teka mo na, Jesse, no? Ilan ng Jessa eh. Si Sister Jessa talaga, alam pa, parang anak ko na lang siya eh, kapatid ko. Natatawa ko rin kasi, alam mo, teka muna, saan lang. Isang gising biniro ko siya, sabi ko, Jessa, utang ko ng saging, sige kumuha na babayaran ko na. Parang binisa mo na ito kagad. Sabi ko na, binibiro lang kita. Alam ko yun. So ganito po yun. Kasi nagsuot ako ganito, sabi ko kasi, ang kamaharap ko si matataas sa tao, tapos t-shirt pa. Sabi ko, nasusuot ko. Bay, tapos naman, sinuot ko to. Yung pala, naging tiras na sa likod. So yan. So itong sapatos ko, 20,000 yan ha. Kaya titingin. Pero ang halaga talaga nito yung talagang original, 60,000. Hindi ko pinagmalaki, hindi ko naman binili yan eh. Alam mo, dumating na sa akin yan, bigay ng anak ko. So yan. Nakikita ko lang, siyempre galing kay Lord. Alam mo, hindi mo gamitin. Siyempre, pag bigay oo nga, tama. Kaya siguro ito masisira. So, alam mo, ate. Ito, ang bilis sa'yo, wait lang. May condition to, Jisa. May kondisyon. Siyempre, Sige. nasa usapan, maganda alam nila. Sige. Kasi naman tayo mag-usap. Kasi pagkano kanina, baka ako lang nakarinig. Kursunada daw niya. Eh, hindi pa sabi ng Panginoon, pag may damit kang dalawa, ibigay ang isa. Tama ba? Tama. So, hindi nagdadalawang yan. Basta natara. So, ibigay ko sa kanya to. Ayaw ko, di ko alam bakit nakita niya to. So, huwag niyo huwag niyo pagsabi sa labas. Nakakaya. Kasi pag nalaman, maano to, sabihin naman, hindi ko na kasi kailangan kasi marami akong jacket. Ganun. Hindi ko alam ano nakita ni Jason dito. Ang alam ko lang dito, puti kasi white kasi ako eh. Oh, siguro bagay sa kasi Jason. Pero yan, tinanggap mo na, nauna na. Pero may kondisyon, Jason yan. Ano? Sasama si pastor sa office namin, dalawa kayo ni Bernie, sa office namin, pakikita lang sa'yo. Kailan? Siyempre, kondisyon niya, alam ko may pera ka. Ililibre mo si pastor pang masahe balikan. Okay lang. O, tinan mo na ito. Ano pa lang yun? Ito na kung papayag ka o hindi. Pero ako, pumayag na ako. Okay lang ba? Sumama kay pastor sa office. Basta may time ako Oo. Kasi mamaya sabihin mo po. Oo. Tama yun. Pag wala ka nito, kaya tuturuan kita. Pag walang pasok, sumama ka na kay pastor. Okay lang ba? Basta may time ako. Opo. Pag walang pasok, walang pasok, ay pagkakita mo. Yan. Okay, Jesus, salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo talagang. Kahit, huwag lang dapat, ito na naman. Huwag mo na. Salamat, Jesus. Alam mo kasi ang turing ko talaga sa religion na sinusubukan ko siya, parang ating kapatid, parang ganun talaga. Iba kasi ang nanilo sa Panginoon kaysa hindi. Kasi minsan, naisip ko rin, baka nagbibiro lang. Kasi ako nagbibiro din ako. Yung pala totoo pala, ganun po yun. So yun, maraming salamat. Sinabi Mama. ko, brother, go yan. Nakaranas ng kain tayo. Kumain kami. Oo, di ba? Kaya pag sinabing gaganapin sa wala gagawin, iba ganito. Yung sa pwede pang kumain tayo sa ganito, siyempre kasama. Hindi pwede ako lang, sila may kasama. Pwede po yun. Kasi bakit? Nandiyan man si Pastor. So yun, maraming salamat. Pastor.
Ay, oo nga pala. Meron pa pala, baka i-schedule natin ito yung BDA. Gagawin ulit kasi kailangan sa dito sa Beta Pass. Siyempre mag-training yung product tsaka marketing plan. Kasi ako marunong ako mag-marketing plan. Wow! Business-minded na. Eh, ganun talaga eh. Ganun talaga yan. Yung Lord, gusto ko ganito. Di ba tayo mga ano, Lord, gusto ko ganito. Pag binigay sa'yo, gawin mo na. Bakit yun? Nasa linya ka na. Hindi mo malinya, lilinyahin mo naman, di ba? Ito niya, di mo linya yan, lilinyahin mo yan. Kahit ako, susunod na ako dyan. Pakakunahan pa kita. Sige, pasal tayo. Okay, salamat. Tawagin pa natin si Samuel. Ay tumayo at ay awit ng huling awit sa Panginoon. Pagkain ng aming espiritu at naging kalakasan ng bawat sa amin na ito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na kung paano kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar-lugar na tagday ang mga gabay at lulbay, pag-ingat mo po sa amin, isa man sa amin, wala na pahamak o Diyos. Ay ganyan o Diyos, uwi kami sa kanya-kanyang mga pangsamantalang tiraan, Panginoon, ng punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at pagpapala, nagmumula sa iyo, Diyos, at patuloy na pag-iingat ay sumaamin, at libo-libong anghel ang siyang gagabay sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang mga tahanan, Panginoon. Kaya sa Hospital God, inangkin namin ang pagpapala mo, mula Lunes hanggang Sabado ay sumaamin ito, Diyos, upang pagdating muli ng araw ng linggo, masaya kami tuntungo sa lugar nito, Diyos, upang muling purihin at sambahin ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, ang lahat na rin tayo magsabi ng Amen.
Anan! Jerry! Bye, thank you ha. Sis, kakala ko iyan ng 5,000. Kay Jackie. Hey, Jared! Kuya Will! Pangalan mo? Again? Okay, night time. O sige, lapas ka. Lapas ka na. Yung nagkaroon mo mamaya. As, ano na po ha? Ito sa ilalim. Dapat yun sa dapat straight dito. Dito lang naman sa bahay. Dali mo na sa bahay kaya hindi mo sa tato. Dali mo na anak mo. Kaya ka na muna. Nalakay na daan pa. Makapag-negosyo na rin to. Gusto niyo naman negosyo na eh. Tagal ko na sinasabi eh. Kaya Ay, may nalakay na daan.